Tinalo ni Magnus si Grandmaster Gukesh nung round number 1. Sa round number 2 naman, natabla po siya kay Hikaru Nakamura at natalo po sa Armageddon. Round number 3, natabla na naman kay Wei at natalo na naman sa Armageddon. Pero ngayon pong round number 4, isa na naman pong Indian chess prodigy ang kanyang kalaban, ang currently world number 3 na si Grandmaster Arjun Erigaisi. Bumalik na ba yung mga pangmalupitang pilitan ni Magnus? Eto, matindi. Makikita nyo yung suwabing-suwabing galawan ni Bossing. Ano bang nangyari? Puti-puti dito. Si Magnus nagsipor English opening na sinagot ng C5, symmetrical variation, G3, G6, aba naggagayahan. Pagka Bishop G2, Bishop G7, parehong-pareho. Nag-Knight C3, Knight C6, eto yung tinatawag nilang ultra symmetrical line ng English opening. Gaya-gaya. Anyway, nag-rook B1 si Magnus. Sige, sabi ni Magnus, gaya ka ng gaya, gayahin mo pa rin yan, mag-rook B8 ka. Sabi naman ni Arjun Erigaisi, wala, di ko gayahin yan, Knight F6 lang ako. Anyway, ano bang idea ng rook B1 na yan? Napaka-weird kasi. May mga common line po kasi na nag-A3 and then mag-BB4 agad. Bakit po nag-rook B1? Ini-eliminate po yung chance ng discovery attack sa knight mamaya. Yun. Anyway, nag-A3 na nga si Magnus at si Arjun Erigaisi, kaya hindi niya pala ginaya yan kasi may plano siyang i-stop yung B4 by playing A5. So yan po ang nangyari. Pagkatira ng A5, nag-D3 lang dito. Ito pong si Magnus para makalabas yung bishop. Ito naman pong si Arjun, aba, with 1 hour and 53 minutes sa kanyang oras. Lamang po siya ng 13 minutes kay Magnus, no? Tumira po ng E6 lang. Na isa na pong novelty at bagong tira. Grabe, ang aga ng novelty. Ibalik ko lang, no? Ang common po kasing ginagawa dito, nagkakasling. Yung iba po, D6 talaga. At meron ding nag-rook B8 for some reason. Pero yung E6, aba, natatanging si Arjun lang ang nakaisip niyan. Pero 10 minuto niya pong pinag-isipan yan. Tingnan nyo, naging dikit na po ulit yung oras. Oh. Novelty. Siguro sinabi niya, alam mo, Magnus, ibahin ko nga. Ewan ko. Pero bagong tira po yan. And then, nag-Knight F3, develop lang si Magnus. Saka nag-castling si Arjun. And then, Bishop E3, develop, hitting the pawn. Ayan, tingin ko yan yung problema eh. Kasi, mapipilitan ka dyan depensahan yan by playing, D6 siguro eh. Kaso, ang problema sa D6, kaya ka nag-E6 para makapag D5. No? Kasi kung hindi ka makapag D5, hindi mabubuksan to, hindi makakalabas yung bishop. Kaya, nag-Queen E7 yan. At pagka Queen E7, Knight A4 si Magnus, ayan na talaga yung problema. Talagang mape-pressure ito. No? Kaya mapipilitan ka, magkunat D6, which is parang force na sa posisyong ito kundi babagsak po eh, no? At dahil dyan, parang medyo may pagka-delay ng konti yung kanyang development kasi yung bishop hindi po mailabas, no? Anyway, nag-castling po si Magnus, rook B8, ayun. Gustong ilabas dito yung bishop by playing P5. Anyway, pagka rook B8, Magnus dinipor na inunahan. O, bago mo buksan yan, biyakin lang din natin yung gitna. Nakinapture po yan, binawi po na kabayo, pagka knight takes, and then saka nag B5 na nga. After B5, kinapture lang po yan ni Magnus. Binawi ng tore, of course. And then nag knight C6 or C3, hitting the rook na napatras sa B8, tapos tinirahan lang ng Queen A4. After Queen A4, matindi yung ginawa ni Arjun. Ina-atake yung pawn, pero hindi niya dinipensahan. May way para depensahan yan. Pwede po mag Queen C7, Queen D8, pero yung reyna mo kasi possibly didepensa lang sa pawn. May mga rook C1 mamaya no? O tapos may mga talon na gano'n, I'm not sure, pero parang mahirap no? At hindi lang yun, meron pa pala atang tira dito pag pumunta ka ng D8, no? Example, Queen D8 ka dumipensa, may tira dito, kulong ata yung tore. Pag tumira ka naman po ng Queen C7, meron dito. O, discovery naman mamaya, alanganin. Kaya ang ginawa ni Arjun, he decided na ibigay yung pawn by playing bishop sa may B7. So, pagka bishop B7, kinapture po yan ni Magnus, binawi po ng reyna, and then Magnus, akin na yan.
Kinain. Sabi niya, pawn yan eh. Pero alam niyo ba, kahit 1 pawn up si Magnus dito, equal daw ang posisyon. Kasi may compensation na makukuha yan. Meron po kasing E5. At pagka E5 mo, tatakbo yung bishop, meron pong D5. Ayun. Anong compensation, coach? Malakas yung gitna. Well, nakakatakot nga lang kasi 2 pawn dito. Pero, engine po nagsasabi, very close to equal. Anyway, pagkatira po ng D5, nag-bishop sa may G5. Excellent move by Magnus para mapilitan tumulak. Actually, yun na nga po yung ginawa. Tinulak yan kasi kakainin to, mape-pressure yun. And then pagkatulak, nag-bishop takes lang si Magnus, kinapture po ng bishop, and then knight d4 hitting the bishop, tumakbo po sa g5, and then pagka g5, nag-knight lang po sa may b4. Napakagandang magiging ikot ng kabayo. Pwede po kasi siyang pumunta dito, may pressure doon, may kain din doon, hindi nga may tulak, may tagpas doon eh. Yan ang gagawin. Kaya eto pong si Arjun, bishop dito na lang ang tinira. Binigay niya po yung pawn na kinapture lang po yung b4. May bawi kasi na ganun. Ayun. So ang nangyari, rook and queen endgame na kung saan very close to equal. Most likely drawish kahit 1 pawn up. Ganyan po ang nangyayari. Pero, ang matindi dito, this is move 26. 30 minutes na lang si Arjun, 50 minutes pa si Magnus. At endgame ito guys eh. Pag endgame, kilala natin si Magnus. Ang tinira po dyan ni Magnus, rook to d1, hitting the pawn ng d5 na hindi dinipensahan. Rook fe8, hitting the queen lang na tumakbo po doon sa may f4. Pagtakbo sa f4, rook takes e2 ang ginawa. Rook takes d4, nagkakapalit-palit. Na tumakbo, queen b7 na kung saan medyo mali na daw yan ni Arjun. Mali na daw yan. Ibalik ko lang, no? Ang pinapatira po kasi ng engine, queen b3, para very close to equal pa rin. Huwag daw itong papatulakin. Ibalik lang po natin to, no? Ano bang nangyari kasi? Pagka queen b7, tumira po ng queen f6. Aba, may threat po ba dito? Meron nata, no? Anyway, nag-rook e6 yan, hitting the queen na mali na daw. No, mali na daw. By the way guys, ibalik ko lang ito ng konti, no? Ano bang mangyayari pag kinapture to? Libre kasi. Ubus ka. Dali yung reyna mo. Takes kasi yan. Capture and then may check doon. Pag kinapture mo, libre reyna mo. Kaya hindi po tinakes na rook e6. Kaso, mali pala yan. Ang tama tira pala kasi h5 for some reason yung sinasabi. Huwag mong ialis daw dito to kasi may pressure yan na pinibigay na later on baka pwede nang kainin pag h5 dahil may tatakbuhan na yung king. So, parang ganun eh. Anyway, ang ginawa is nag-rook d8 na nga. Kinapture, check, and then tumakbo yung king, tapos nag-check, tumakbo yung king, na itulak po yung pawn. Ayan. So, ito po, 1 pawn up si Magnus, naka-rook behind pa, and slowly matutulak niya yung pawn. Anyway, nag-h5 na yan. Yun, finally. Para walang mabilis sa backrank sa ilalim, nag-b5 naman, tumulak ng pawn. Tapos, rook b6, binantayan. Naku, namali na naman. Ano ba naman tira? Rook e4 daw eh. Kasi yung rook b6 masyadong passive. Ayan o, nasa harap lang po binabantayan, hindi kakainin. Kaso, may rook sa e1 na napakaganda. Intending to go rook e8, mamatihin siya. Kaya nag-queen b8 yan. Kaso after queen b8, chumek pa rin si Magnus eh. Sabi ni Magnus, check pa rin ako boy. Kasi pagka-takes mo dyan, capture ako sa tore, queen and pawn endgame with a pawn advantage, may pass pawn. And this is winning. Grabe. Pero ito po ay isa sa pinakamahirap na ipanalo. Kasi ang mangyayari dyan, ganito. Queen e1, tatakbo. Check na naman, tatakbo. Ayan o. Matcha-check na matcha-check yung king. Ngayon, dapat siguraduhin mo yung king mo, pag iniluwa mo sa bahay mo. May tatakbo yan sa gitna. Tatakbo yan dito eh. Para masuportahan to. Sisiguraduhin mong walang perpetual check at mauubusan ng check ang itim. Tingnan nyo nangyari, queen d3, takbo. O, check, takbo. O, check, takbo. Check, takbo. Tingnan nyo yung king, ayan na, nanaanak mo na. O, naubusan na ba na magandang check? Kasi pag chumek siya dito, pupunta dun eh, no? O, kaya lumapit yung king. Pagkalapit ng king, nag-h5 lang. O, h4 lang si Magnus. Sinusugswang lang. Sinusugswang lang, sir. O, gumanon para hindi makadaan. O, gumanon lang yung queen. Chumek doon, takbo. At dito nga po, nag-resign na lang.
Grabe si Magnus, oh. Tinakbo yung king sa labas. Tapos biglang nag-resign yung kalaban. Ang tanong, bakit nag-resign? Hindi ko sure, pero baka naubusan ng oras to. Anyway, losing din naman kasi talaga kahit di siya mag-resign. Kasi isa na lang po check yan eh. Ito. Or eto, no? Anyway, tatakbo lang dito yan. And then, once the king is on C7, ubos na yung check. Wala na. Pepeso ka na naman sa ibang lugar para makacheck ka man lang. Kaso ang tagal. Tagal makahanap ng pwesto. Oh, saan pupunta? Kasi next move, whatever you play, kahit ano itira mo dyan. Let's say dito, o para dito. Tulak pa rin yan eh. Ayan, oh, wala ka pa rin check eh. Dito. Dito. Wala talagang check. Wala akong makita. Grabe. Pagkatira mo ng king dito, wala na. Ganda ng pwesto ng queen. Depensado lahat ng mga pawn, no? Oh, tas tulak na lang, oh. Grabe. Kaya naparesign na lang po si Arjun Erigaisi and Magnus Carlsen. Boom! Nagbabalik na. Dahil eto ang standing after round number 4. Magnus number 1 na ulit with 8 points. Samantalang si Fabiano Caruana, natabla po siya eh. Natabla po siya kay Gukesh, tapos natalo po sa Arma. Samantalang Hikaru natabla kay Wei, tapos natalo sa Arma. At ayan po ang final standing. Si Wei, puro panalo sa Arma, pero wala eh. Kailangan mo manalo kasi para makuha mo yung 3 points. Sige, ang baba ng score ni Wei, oh. 3.5 lang. Sa Arma lang nananalo. Hindi siya nananalo sa pinaka-classical event, which is 3 points. Okay? So, yan po ang standing as of the moment. Abangan nyo po yung mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat, mga kabiyahe. Maraming salamat sa suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.